Sa ating pong mga balitang pambansa muna, mas tumibay daw ang alyansa po ng Pilipinas at ng Amerika sa usapin ng seguridad at pagpapalago ng ekonomiya. Yan po ang ibinalita ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pag-uwi sa bansa matapos ang 2 araw na state visit sa Australia. Partikular daw ho na pinaigting ng 2 bansa ang kooperasyon sa defense at security sa West Philippine Sea. Palagay ko ito'y Australia at hindi Amerika, no ha? Opo. Nauna pong nagpasalamat ang Pilipinas sa Australia para nga sa pagtindig nito bilang pakikiisa sa Pilipinas sa gitna po ng panghihimasok ng ibang bansa sa ating teritoryo. Para ho naman mapalagong ekonomiya, pinag-usapan po ng Pilipinas at ng Australia kung papaanong mapapalakas ang trade at investment. Australia remains and will continue to be one of our closest friends. In the spirit of bayanihan and mateship, we shall forge ahead in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our two forward-looking, law-abiding maritime states. Samantala, sa gitna naman ng pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. sa Australia, ilang senador naman ang nagprotesta doon. Nakiprotesta sa labas ng Parliament si Senator Jordan Steele John. Kasama niya rito ang Australian Filipino community. Nagrally rin si Senator David Shoebridge. Sabi naman niya, nagagamit ang Parliament sa paglilinis ng reputasyon ng politikong sangkot sa mga pang-aabuso. Habang si Senator Barbara Pocock bumuwelta na hindi dapat iniimbitahan sa Parliament ang anyay mga abusado sa kapangyarihan katulad ni Marcos Jr. Kasama ring nagprotesta si Senator Jane Rice na ipinost pa ang kanyang dahilan sa social media. And I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then they are hunted down and they are killed, where workers, because they have the temerity to engage in fighting for their rights, are killed. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Mamaya po ang ating talakayan tungkol po sa isyong ito, abangan. Tinawag ko naman na grave concern ng China ang mga aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang naging buwelta nila ng China matapos pong sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na nababahala siya sa mga umaali-aligid na barkong pandigma ng China malapit po sa Bajo de Masinloc. Nanindigan ho naman ang China na sa kanila pong posisyon sa pinag-aagawang teritoryo. Patuloy rin nilang bibigyan po ng proteksyon ang kanilang soberenya at karapatan sa South China Sea. Wala pang sagot dyan ang Foreign Affairs Department. Nitong nakaraang linggo lamang ay naitala ang pinakahuling insidente ng pangaharas na naman ng China at paglalagay po ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. Sa gitna ng mga katanungan kung nasaan siya, nagalok si Pastor Apollo Quiboloy ng pabuya para sa sinumang makakahula ng kanyang kinaroroonan. Kamakailan lamang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinasabi kung nasaan siya sa mga oras na ito, pero kung sino raw makakahula, may matatanggap na pabuya. Nagbigay pa nga ng clue ang pastor. Ito po ang talinghaga ko, Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko. Kasabay naman yan, binigyang diin ni Quiboloy na siya ang appointed son of God. Ganon din daw sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala namang binanggit si Quiboloy kung dadalo ba sa pagdinig ng Senado sa March 5 kung saan pinasabina na siya para sagutin ang mga alegasyon ng pang-aabuso, panggagahasa at sapilitang pagtatrabaho ng kanilang mga miyembro. Pinagpiestahan po naman online ang live lotto telecast ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO noong Pebrero 27. Nagduda kasi ang mga netizens sa bulahan para nga sa swertes o 3D Lotto. Makikitang meron po namang napiling numero ang unang machine pero ito'y bumaba, hindi gaya ng ikalawa at ikatlong machine na naipit sa na trap ang bola sa itaas.
Nag-commercial ho muna at pagbalik po ay ipinakitang chinek ang naglolokong makina. Chinek, sinuri yung naglolokong makina. Pinalitan din po ng bago tsaka itinuloy ang bola. Kinakabahan tuloy ang mga tumataya dahil baka daw minamanipula ang resulta ng loto. Kamakailan po lamang ay matatandaang pinuna ng mga netizens ang madalas na solo winner sa loto kahit na po sabi ng mga eksperto, mas mataas daw po ang tsansang tamaan ng kidlat kaysa maka-jackpot sa loto. Depensa ho naman ng PCSO, walang dayaang nangyayari sa naturang 3D Lotto draw. Nag-malfunction daw, nagkaroon ng aberya ang naturang makina. Pagsisiguro po ng PCSO, mahigpit ang seguridad at transparency ng kanilang ahensya sa mga Lotto draw. Yung ball supposedly na-select during yung selection, hindi na-trap nung ating trap select gate. This is a mechanical problem. Yes. And with that, we have to perform alternate draw procedure. Yung procedure namin ay ISO certified. And we cannot avoid things like this because this is beyond our control. No? Kasi this is purely a mechanical problem. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.